Ayan, good morning. Welcome to Bike Lane. Grabe ang traffic ngayon. Ang sisipag ng mga taong pumasok ngayon. Siguro ano ngayon, nakaschedule na yung mga sick leave nila sa Friday kasi bukas po walang pasok. Kaya tingin ko yun ang gagawin ng mga tao ngayon eh. Kaya napaka-traffic ko. Lahat papasok ngayon. Di ba? So yan, share lang po ulit tayo guys, at marami ulit mga messages sa ating sa ating inbox at comments. So yung may nagtanong kung tinanong daw niya sa sa binilan niya kung okay lang mabasa yung pinapaliguan or kina-car wash, no? O mino-motor wash. May video po tayo doon. Sabi niya sa akin nakipanood nga daw niya yung video na pini-pressure washer ko daw to. So wala pong problema yun guys, pwede pa rin po naman yung linisin kung ano naman po yun. Huwag nyo lang po masyadong matulis yung pantamad po yun pag sobrang tulis na yung nyo. Pwedeng masira din yung pintura ng mags ninyo kung sakali, no? Pag sobrang lakas. So ayan, pwede naman po yan guys, pwede. Tapos isa rin po mga dapat nyo malaman, wag nyo pong sina-side stand, lalo na pag brand new po nyo binili at hindi pa nakatanggal yung brake sensor. Bakit? Kasi pag naka-side stand kayo at hindi nyo nag-automatic na nag-silent alarm yan, pag konting galaw nyan, umaandar-andar po yan, gumagalaw-galaw po yan, pwede po matumba. So ayan po yung mga nangyayari na po dyan sa mga iba na biglang tumumba yung kanilang masaklap. Ang isa pang katotohanan, madali po siyang mabasag yung kaha kasi nga po plastic na malutong, no? Sabi nga ni Aero, magdala ka ng suka, parang chicharon. So ano pa ba? So isa rin pong dapat nyo ring malaman, wag po kayo mag-iiwan ng mahalagang gamit sa upuan dahil ito po ay nabubuksan, no? Kaya po mabuksan yan kahit walang susi. Ginawa ko na po ng paraan yan kung paano nyo po gagawin, pero syempre wag pa rin po kayo maglalagay ng ng mahalagang gamit, no? Pwede pong mawala yung mahiwagan yung kapote galing ang wow. So ano pa? So brake sensor po, tinatanggal po yan para po sa mga madalas pong gumagamit ng kalsadang paahon. Kasi pagka naka-brake sensor po kayo, chances are pag kayo bababa kayo. Kasi may delay yung ating di ba? Yung throttle may delay. So kaya ganun po siya. Not unless meron po kayong controller na pwedeng umarangkada, pwede naman po. Kaya lang para sa akin po kung talagang nagmomotor ka, mahilig ka sa pagmamaneho ng motor, mas malaki pong kaginhawaan na walang brake sensor kasi anticipated naman na yan Kaya lang ang lang din yan, maganda rin kasi may brake sensor, yes, so kaya nga po nilagay yan for safety reasons. Ito po ay dumadamba na, so pero pwede nyo pa rin po siyang pindutin dito sa P para po mag-park. Kahit na isagad nyo po yan, okay lang. So ayan, right now hindi tayo full charge nung umalis tayo, nasa 91% lang. So 83 volts ngayon, 14 kilometers ang ating tinatakbo na. So daily tayo 22 kilometers, 22, 23. Then pauwi ganun din. So more or less that's 44, 45 kilometers per day. So nasa 10.5 na yung ating mileage dito sa pero na-reset na po yan, di ba, nung 6,000 nga ba, 3,000, basta yun. So yun, grabe ang daming sasakyan ngayon guys. Kaya lahat sila masisipag ngayong araw na to dahil sigurado sa Friday maluwag po yan. Long weekend yung mangyayari kasi sa Monday din walang pasok, no? So tamang chill lang tayo guys, speed 1 lang kasi nga sobrang traffic.
Kaya ano lang tayo, tamang sa gigilid. Sa gigilid. Dito na lang tayo. Dito pala good guys. Rack and pinion, transmission, okay. Steering assembly, engine, okay. Under chassis expert, okay. May Herbalife dito. Ayun, so yun lang muna. At nag-share lang po ulit tayo. Pero sa susunod i-demo ko sa inyo kung ano itsura nung pagka makababa tayo ng e-bike. May banggaan, siguro matras, tinamaan dahil paahon. Ito mga ito, busina ng busina agad, di mo na di alam ang pangyayari. Siyempre chichismis ko sa inyo, imamarites ko sa inyo ano nangyari. Wala naman pala, tamang atras lang pala siya. Ang haba ng pickup, parang hirap i-drive ano. Dati ako nag-drive yan, ayoko na yan. Okay lang naman, pero mas maingat lang tayo dapat magmaneho niyan. Okay, so yun lang muna guys, at maraming salamat po. At ingat po lagi sa biyahe. Mga wala pang lisensya, kumuha na kayo ng lisensya. At wag po kayo magmadaling maging mabilis sa kalsada, no? Relax lang, dahil experience po ang sa inyo, magpapagamay sa inyo. Alright, so thank you. Subscribe na lang po kayo dyan. Alright, so nandito tayo sa Mindanao Avenue. Hinaan ko lang yung boses ko kasi medyo tapat-tapat pala ang aking bibig. Okay, so nandito tayo sa Mindanao Avenue guys. Sobrang traffic, no? Ito kanina umataw, ito rin kasama to, nagkabulan sila, tapos magugulat sila, nasa likod lang nila ako, tapos sa singitan nauna pa ako. Ayan, gaya nyan, naiwan na naman sila. Yung iba naman nagdadrag na yung mga clutch kasi sobrang traffic guys. Ayan, ito tayo. Tamang pwestuhan lang yan guys. Kasi tingnan nyo, kahit anong hataw nyo, mali pwesto nyo, hindi nyo makikita yung yung kung saan maluwag. Lowered nun ano yun, fino. Ayun, so tamang lang. Ito, may big bike dito. Ano to? Big bike ba yun? Parang Versys. Ayun. HPG, Quezon City Police. So ako na. And so napaka-traffic talaga. Ayun may kamote dun So kanina sa Kalentong mga 30 minutes tayo nandun, sobrang tagal. Yung mga nakikita ko nagdadrag yung yung clutch, yung mga ganun na. So yun, tayo chill lang. Sa likod pala natin ulit yung NMAX saka yung nag-uunang So ayan, ang galing sumingit ni ni Master Butin. Naka Yamaha Fino, ganda naman nun, baba. Ito naman si Boy Boy NMAX. So gaya dito, alam naman natin dun sa pagdating sa may kanto, may kumakanan at merong lumalabas galing dito. So lilipat tayo ng lane. Tingnan nyo guys chill lang tayo, chill lang ang natin kasi traffic din naman So lilipat tayo dito sa gitna hanggang papunta sa kabila, sa outer left.
So doon tayo papesto para makadaan tayo ng dire-diretso smooth. Ayan, so kung makakakuha tayong pagkakataon, ayan, tikit na tikit silang dalawa. Waka mga sa tinga. Ayan ang problema rito makadikit tapos pagka nagkaanong pikon, di ba? Dapat di sila ganyan kadikit kasi may out of balance yan, magkakainitan pa. Kaya chill lang tayo guys. Kaya nga ako nag-e-bike dahil chill ride lang. Diba? Kaya pag nakamotor ka, sobrang init, nagdadrag yung ano mo, clutch mo, masakit sa katawan nun yung pagka nagdadrag. Parang ginigiba yung makina mo. Clutch pa lang nararamdaman mo. Isirain yung belt mo, diba? Sirain yung hub mo, yung bell mo, clutch bell. Ayan, so dito lilipat tayo dito sa kaliwa. Hindi tayo makapwesto dahil sobrang traffic talaga pero tingnan nyo tingnan nyo naka-NMAX na, di ba? Nandito pa rin siya. Nagkatikit pa rin kami. Yung isa kaya sana gano'n nakita yung ayun, natin na may lumalabas dito. So dapat alam nyo kung saan kayo papesto. Ayun, matawag na dun sa kabila. Ayun, doon talaga tayo dapat para makabuela tayo ulit. Okay, game. Nangawit na. Okay, so tayo, tuloy-tuloy lang tayo guys. Sobrang haba ng traffic talaga kita niyo yan. Wala tayong magagawa dahil bukas walang pasok at yung iba ng long holiday, long weekend. So yun ang resulta. Okay, so dito na lang muna guys at tamang chill lang kasi may init na rin yung yun, e-bike din yun ayan. Dito na tayo, may kumakanan din dito kaya dapat lumipat tayo pero wala hirap sumingit. Ayan, nakakuha tayo ng lusot pero muna tayo, mainit na guys, mainit. So dito na muna tayo. Hi Marvin Chua, Motovlog, this is Bea. More rides to come, sana mag-ride tayo soon. God bless you always, mag-iingat ka parati sa mga ride mo. God bless! Thank you. Hi Marvin Chua, Motovlog, see you soon. Thank you. Ayan meron na rin tayo dito sa Japan guys. So okay, once again Marvin Chua Motovlog po. Maraming salamat po. Salamat din po sa mga nag-subscribe. Okay, bulol pa